Hi guys, may nag-request nga pala sa akin. Pakita ko daw kung paano maglinis ng bulaklak ng baboy. So ito yun guys. Ito yung large intestine. Ito large intestine. At ito naman yung small intestine. Ayan. Ayan. Linisin natin. Tara. Shoutout nga pala sa nag-request sa atin ito. At ganito nga lang pala ako maglinis ng small intestine or yung tinatawag natin na isaw ng baboy. Hanapin nyo lang yung dulo ng small intestine na yan, tapos ipasok nyo dyan sa gripo nyo para pumasok lahat ng tubig at maglabasan lahat ng mga dilaw niya. Tapos ipupush nyo lang yung mga tubig para maglabasan lahat ng nasa loob ng isaw natin. At hindi ko pa nga pala naihiwalay dito yung chicharong bulaklak natin. Kung nakikita nyo yung dilaw na yan guys, ayan yung pinakang acid. Kaya natin nililinis ng mabuti yan para hindi natin makain yan, dahil alam nyo naman pag napunta sa sikmura natin yan, mas lalong matindi ang acid. At dito nga hiniwalay ko na yung chicharong bulaklak natin, hinahatak lang yan guys, ganyan lang kasimple magtanggal ng chicharong bulaklak. Binilis ako na lang din dito yung video para hindi kayo mainip dahil medyo mahaba talaga ang proseso ng paglilinis nito. At pag naiwalay na nga natin dito yung chicharong bulaklak sa isaw, yan magandang maganda na yung chicharong bulaklak natin guys. Pero ito lang yung ipapakita kong sikreto sa inyo ng chicharong bulaklak, lalo na yung mga mahihilig dito. Napakaganda ng itsura niya, talagang nakakatakam at talaga nang maglalaway ka talaga kapag naluto na yan. Talaga naman napakasarap niyan lalo na kapag crispy, pero ito yung hindi alam ng karamihan. May ipapakita ko sa inyo yung sikreto ng chicharong bulaklak. Yan tinuturo ko na yan, pinagkakapitan ng chicharong bulaklak, may sikreto dyan. Hihiwain ko lang para makita nyo mabuti guys. Sa pagkakahiwa ko pa lang, kitang kita ko na agad yung sikreto ng chicharong bulaklak natin dito. At natural na talaga makikita natin yan sa baboy. Kahit sa ang isaw ng baboy or kahit sa ang bulaklak, makikita nyo yan guys. Awareness lang din sa mga masiselan, wag na lang po ninyong kainin dahil puro kulani po ang nasa loob nyan. Yan, nakikita nyo mga bilog-bilog na yan, mga crisp na hindi dapat talaga nakakain ng tao. Galing pa sa fresh tong bulaklak natin, paano pa kaya yung mga nasa frozen, hindi na talaga yan natatanggal. Mas okay na rin na ipinakita ko sa inyo to para pag gusto nyo kumain ng chicharong bulaklak, tanggalin nyo na lang yung mga kulane para mas masarap. Dahil hindi ka naman sigurado na lahat ng kakain ng iluluto mo chicharong bulaklak ay matitibay ang sikmura. Pero syempre sa mga sanay na hindi na tinatanggal yan, talo-talo na talaga yan. Syempre pag may mga batang kakain, mas okay na rin yung safe tayo, di ba? At sa mga mahihilig naman kumain nito guys, ingat-ingat lang din kayo sa pagkain nito. Mataas sa cholesterol to, talaga nakaka-high blood. At itong isaw naman ng baboy, linis na rin natin yan. Pero dodoblihin ko pa talaga ng linis yan guys. At talaga naman napakasarap niya ni adobo, yung tuyong-tuyo talaga. At kapag naglinis pala kayo ng gantong small intestine guys, mas magandang ihiwalay nyo muna yung bulaklak bago nyo linisin. Kasi kung mapapansin nyo, may mga pumapatak pang mga dilaw-dilaw, kaya dodoblihin natin yung linis. At kung ako nga ang kakain nito, talagang katalo na to kasi matibay naman sikmura ako, matakaw din talaga ako sa mga ganitong pagkain. Pero nung nagpa-check up ako at napakataas nga ng uric ko, talagang hindi na ako kumakain ito. Pwede patikim-tikim pero sasabihin mo marami, hindi na. Kaya sa mga matataas ang uric dyan or yung papunta ng gout, mas mainam, iwasan na lang natin to guys. Tapos papartneran mo pa ng beer, naku po, ang talaga, sakit sa tuhod, ang sakit sa paa. At ito na nga yung bulaklak natin guys, ito na yung pangalawang linis na gagawin natin dito sa small intestine. Para talagang malinis na malinis, para ka lang gumagawa ng longganisa, kita nyo ba yan na yung lumolobo lahat, nagpapasukan lahat ng mga tubig. Tapos nabutas na dyan yung pinakang isaw natin, kaya talagang tinanggal ko na muna yung mga tubig dito guys. At sa pangalawang paglilinis nga natin, may natira pa talaga mga dilaw-dilaw, kita nyo naman yan, napakarami kung di natin matatanggal talaga yan, talagang napakataas sa uric niyan. Kung kaya nyo baliktarin yung isaw, mas maganda para mas malinis na malinis. Sa puntong to kasi pinakita ko lang sa nag-request sa atin kung paano tayo maglinis ng isaw at ng bulaklak syempre. At pagkatapos natin linisin ng pangalawang beses yan, nilagay na natin dito. At pagkalagay nga natin dito ng isaw natin at ng chicharong bulaklak natin guys, lalagyan naman natin to ng napakaraming asin. At pagkatapos natin lagyan ng maraming asin yan guys, lalamasin naman natin yung isaw natin dito tsaka chicharong bulaklak para matanggal na rin yung lansa niya tsaka yung mga nakakapit na mga madudulas. Kailangan talaga nating matanggal yun guys. Syempre kung mayroon kayong tawas, mas maganda, mas mainam pag may tawas, mas matatanggal agad lahat ng mga malalansa dyan guys. Lamasin nyo lang ng lamasin yan guys hanggang sa mawala yung pinakamadulas na parte niya. Kasi kung tutuusin, yung iba talaga
talagang binabaliktad pa tong isaw na to. Tayo kasi wala na talaga tayong oras para baliktarin pa to dahil mahabang proseso pa lalo yun. Yung ganitong prosesong ginawa ko, mabilisan na lang to pero malinis na malinis talaga. Kung mapapansin nyo nga dyan, kumakatas na dyan yung isaw natin tsaka yung bulaklak. Dahil natatanggal na dyan yung mga malalansa sa kanya guys. Ganyan lang yung gawin nyo sa paglilinis ng isaw nyo tsaka ng bulaklak ng baboy. Kayo guys, kung kayo tatanungin, anong masarap na luto dito? At pagkatapos naman natin lamasin sa asin yan guys, ibabalik natin yan sa lababo para banlawan. Mahirap din kasi pag niluto nyo yan, talaga maalat siya kapag di nyo binanlawan para matanggal din yung mga asin na nakakapit sa kanya. Kita nyo ba yung katas na yan guys? Parang watermelon, no? Kita nyo, napakalansa yan. Ayun siguro masarap gawin pamprank sa mga tropa mo. At babanlawan na nga natin dito yung isaw tsaka yung bulaklak ng baboy natin. So advice ko lang din ulit sa mga matataas ang uric, sa may mga high blood, dahan-dahan lang po tayo sa pagkain ng mga ganitong pagkain. Mas okay pa rin yung iniingatan natin yung kalusugan natin kesa sa huli tayo magsisi. Okay na yung patikim-tikim lang paminsan-minsan kesa araw-araw ka nagme-maintenance. Okay, nag-advise lang naman, nasa sa inyo naman niya kung susundin nyo o hindi. Pero kapag naluto na yan at mga manginginom na yung mga kasama mo, katalo na talaga yan, wala lang mataas-mataas na uric acid. Wala lang gout-gout kapag kaluto na yan guys, maniwala kayo sa akin, mayroon namang gamot para maibsan ang sakit. Ganyan kasi kadalasan naririnig ko sa mga kainuman ko may gout. Lalo na pagka ganito pa kalinis yung pagkakadali mo tapos napakasarap pa ng pagkakaluto ay kainam.